Narinig ko ang usapan ni Marco at ng kanyang ina, masayang nagpaplano ng kasal sa Grand Imperial. Ginamit nila ang ipon namin, ang bawat sentimo na pinaghirapan ko, para sa bagong pamilya niya. Ang pangarap kong bahay na wala parang bula. Ramdam ko ang sakit, pero sa puso ko, may isang malamig na apoy na nagsisimulang magliyab. Hindi nila alam, ang bawat kilos nila nakikita ko. Ako si Isabel, 58 taong gulang. 30 taon kong pinagsilbihan ang aking asawang si Marco, inialay ang aking buong buhay at puso para sa aming pamilya. Akala ko, ang lahat ng paghihirap, pagtitipid, at mga sakripisyo ay magbubunga ng isang tahimik at matandang pag-ibigan, ng isang pagtanda na puno ng kapayapaan at pagmamahalan. Ngunit ang buhay, sa kanyang mapaglarong pagkakayari, ay minsan nagbibigay sa atin ng mga sorpresa na higit pa sa ating inaasahan, mga sorpresa na kayang baliktarin ang buong mundo sa isang iglap. Noong gabing iyon, ang Maynila ay tila lumulutang sa ginto. Ang Grand Imperial Hotel, isang gusali na sumisimbolo sa luho at karangyaan, ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong ilaw na dilaw, sumasayaw sa saliw ng mahinahong tugtog ng isang orkestra mula sa loob. Sa labas, ang mga mamahaling kotse ay nakapila, ang kanilang mga makinang na metal na katawan ay sumasalamin sa bawat kisap ng flash mula sa mga kamera ng mga nagmamadaling bisita. Ang hangin ay maihalong amoy ng mamahaling pabango, sariwang bulaklak at matamis na pag-asa. Ngunit sa akin, ang bawat amoy, bawat tunog, bawat tanawin ay tila isang balintuna, isang malalim na pagtawa sa lahat ng aking pinaniwalaan. Ang mga ilaw na dilaw ay hindi ginto, kundi apoy na sumusunog sa aking mga pangarap. Ang mga bulaklak ay hindi sariwa, kundi mga patay na alaala na pilit binibigyan ng bagong buhay. Naglakad ako, dahan-dahan, sa gitna ng mga tao. Ang aking suot ay isang simpleng itim na velvet na damit, mahaba at walang dekorasyon, na tila sumisipsip sa lahat ng liwanag sa paligid. Ang tela ay malambot sa aking balat, ngunit sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng lahat ng pagtataksil, ng lahat ng kasinungalingan. Ang aking mga paa ay tila lumulutang sa hangin, hindi dahil sa gaan, kundi dahil sa matinding pagod at bigat ng damdamin. Ang aking mga mata ay kalmado, ngunit ang aking kalooban ay tila isang bagyo na handang bumuhos anumang oras. Hindi ko pinansin ang mga usapan, ang mga tawanan, ang mga pagbati. Ang aking paningin ay nakatuon lamang sa isang direksyon, sa isang tao. Nakita ko siya. Si Aling Nena, ang biyenan ko, ang nanay ni Marco. Nakaupo siya sa isang bilog na mesa na may puting mantel, katabi ng ilang kamag-anak. Nakabarong Tagalog ang kanyang asawa, na nakangiti at abala sa pakikipag-usap sa isang matandang babae. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala, ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng multo. Isang marahas na paglunok ang aking nakita, kasunod ng mabilis niyang pagtayo, ngunit tila napako ang kanyang mga paa sa sahig. Ang kanyang kamay ay biglang napunta sa kanyang bibig, upang pigilin ang anumang sigaw na gustong kumawala. Alam niya ang lahat ng sikreto. Si Marco. Nandoon siya sa entablado, nakatayo sa harap ng isang mikropono. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa bewang ng isang batang babae na nakasuot ng napakagarang puting wedding gown. Ang kanyang ngiti ay malapad, puno ng kagalakan at pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, tila wala siyang problema sa mundo. Sinasabi niya kung gaano siya kasaya, kung gaano niya kamahal ang babaeng iyon, ang kanyang ibagong simula. Ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang lason na bumubuhos sa aking puso. Ang mga salita na minsan ay inialay niya sa akin, ngayon ay ibinubuhos niya sa iba. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago sa isang kisap mata. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin. Ang kanyang ngiti ay biglang namatay, naging isang pira-pirasong salamin na nahulog sa sahig. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kulay ay tila nawala sa kanyang balat, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot at gulat. Parang bumagsak ang lahat ng pader na pilit niyang itinayo. Ang kanyang katawan ay tila nanigas sa kanyang kinatatayuan.
Ang mikropono ay biglang bumitaw sa kanyang kamay, lumikha ng isang malakas na tunog na umalinggaw sa buong bulwagan at ang musika ay biglang tumigil. Ang lahat ng mata ay nakatuon na sa akin. Ang lahat ng ingay ay naglaho at ang katahimikan ay tila nilamon ang buong silid. Nagpatuloy ako sa paglakad, bawat hakbang ay sinadya, bawat galaw ay may layunin. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na rosas na nakabalot na regalo. Ang balot nito ay makintab, may laso na kulay ginto. Isang regalo na puno ng pag-ibig, pag-asa at kapaitan. Isang regalo na matagal ko nang pinaghandaan. Isang regalo na hindi niya inaasahan. Nakalapit ako sa entablado, sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa, pagtataka, at matinding takot. Hindi siya makapagsalita. Ang babaeng katabi niya ay nakatingin sa akin, hindi alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, ngunit ang hawak ni Marco ay tila lumuwag, naghahanap ng pagtakas. Ngunit walang takas. Inabot ko sa kanya ang regalo. Ang aking mga daliri ay bahagyang kumamot sa kanyang palad, na parang isang malamig na hininga ng hangin. Wala akong sinabi. Ang aking mga mata lamang ang nagsalita, puno ng damdamin na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Kinuha niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi alam kung ano ang gagawin, kung ano ang sasabihin. Ito na, Marco, bulong ko sa aking sarili, sapat lamang para marinig ko, sapat lamang para maramdaman ko. Sa wakas, dumating na ang araw ng ating kasal. Ang aking puso ay tila tumibok ng mas mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtagumpay. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya, sa kanyang mukha na ngayon ay puno ng pagkalito, ng pagsisisi, ng takot. Ang kanyang bagong simula ay narito, ngunit ito ay hindi ang simula na kanyang inaasahan. Ito ay ang aking simula. Bago ang gabing iyon, mayroong isang Isabel na naniniwala sa pagmamahalan, sa pamilya, at sa mga pangarap na pinagtulungang buuin. 30 taon, isang mahabang panahon, sapat upang maging sanay ka sa bawat paghinga ng iyong asawa, sa bawat tiklop ng kanyang labi, sa bawat pangarap na kanyang ibinubulong sa dilim. Ang aming simula ay simple, puno ng pag-asa. Noong bagong kasal kami ni Marco, ang aming bahay ay isang maliit na inuupahan na apartment sa isang liblib na bahagi ng Maynila. Ang aming mga pangarap ay malawak, ngunit ang aming mga bulsa ay halos walang laman. Isabel, sabi niya noon, habang nakatanaw kami sa mga bituin mula sa bintana ng aming apartment, balang araw, magkakaroon tayo ng sariling bahay. Isang bahay na may hardin, malayo sa ingay ng syudad. Magiging tahimik ang buhay natin doon at magkakasama tayong tatanda. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa akin. Pinaniwalaan ko siya. Sa bawat paghiga ko sa gabi, ang larawan ng isang bahay sa isang tahimik na probinsya na may hardin na puno ng mga gumamela at santan ay ang aking inspirasyon. Ako ay nagsumikap. Bawat sentimo na aking kinikita mula sa aking trabaho bilang isang accountant ay aking inilalaan. Hindi ako bumibili ng bagong damit kung hindi pa butas ang luma. Hindi ako pumupunta sa parlor, sa halip ay ako ang nagkukutingting sa aking sariling buhok. Bawat araw, nagdadala ako ng baon sa opisina upang makatipid. Kapag ang aking sapatos ay may butas, ako ang naglalagay ng pandikit o nagpapatahi sa sapatero, sa halip na bumili ng bago. Ang bawat piso ay mahalaga. Ang bawat sakripisyo ay mailayunin. Para sa aming bahay. Para sa aming kinabukasan. Ang aming savings account ay ang aming simbahan, ang aming pag-asa. Bawat linggo, idineposito ko ang bahagi ng aking sahod at ganoon din si Marco. Nagtutulungan kami. Nagkakaisa. Ang numero sa passbook ay dahan-dahang lumaki, naging simbolo ng aming pagmamahalan, ng aming pagtitiwala sa isa't isa. Araw-araw, kapag tumitingin ako sa salamin, nakikita ko ang mga pilat ng pagod sa aking mukha, ang mga puting hibla ng buhok na unti-unting dumadami, ngunit hindi ako nagrereklamo.
Alam kong sulit ang lahat. Malapit na ang aming ika-negatibo 30 anibersaryo. Isang napakagandang milestone. Naalala ko pa noong huli kaming nag-usap tungkol dito. Marco, sabi ko, habang naghahanda kami ng hapunan, malapit na ang anibersaryo natin. Anong gusto mong gawin? Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, kahit ano, Isabel. Basta kasama kita, sapat na. Ngayon, alam ko na ang bawat ngiti, bawat salita ay isang kasinungalingan. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, dumaan ako sa isang lumang ATM machine, ang isa na bihirang kong gamitin. May kailangan akong bayaran, at naisip kong mas madali kung kukuha ako ng pera doon. Pinasok ko ang aking card, at ang aking mga daliri ay otomatikong itinipa ang aking Umaasa akong makita ang numero na ilang milyon na. Umaasa akong makita ang resulta ng 30 taon ng paghihirap. Ngunit ang nakita ko ay isang bangungot. Ang screen ay nagpakita ng isang numero na tila tumutukso sa akin. 3,000. 3,000 piso. Iyon na lamang ang natira sa aming joint savings account. Ang aking mundo ay parang gumuho sa isang iglap. Ang hangin ay tila nawala sa aking baga. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Paulit-ulit kong sinubukan, umaasang mali ang aking nakita, umaasang may nagkamali lamang ang makina. Ngunit ang numero ay nanatiling pareho. 3,000 piso. Ang aking puso ay tila pinipiga. Ang mga luha ay nagbabanta ng bumuhos. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari. Pinili ko ang transaction history. Ang bawat linya ay isang suntok sa aking dibdib. Ang bawat petsa ay isang pagtuklas ng isang bagong sugat. Sabrina's Wedding Planners, 2,100,000. Ang aking mga mata ay nanlaki. Hindi. Hindi ito totoo. Ang isang malakas na tunog ay umalingaw sa aking tainga, at ang aking paningin ay lumabo. Eternity Jewelry sa Makati, 1,80,000. Sing-sing. Mamahaling sing-sing. Ang kanyang mga salita ay bumalik sa akin kahit ano, Isabel. Basta kasama kita, sapat na. Grand Imperial Hotel, 4,200,000. Ang aking hininga ay huminto. Ang Grand Imperial Hotel. Ang parehong hotel na aking pinuntahan. Ang mga pangalan at ang mga numero ay tila sumasayaw sa aking paningin, bawat isa ay isang patalim na tumatarak sa aking puso. Sabrina. Ang babae sa Grand Imperial. Ang babaeng katabi ni Marco. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit, lumilikha ng isang larawan na masakit na makita. Ang mga luha ay biglang bumuhos. Mainit, umaago sa aking mga pisngi, bumabasa sa aking damit. Humikbi ako, pinipilit pigilin ang tunog na gustong kumawala. Ngunit ang sakit ay napakalalim, napakabigat. Ang pakiramdam ng pagkawala ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkawala ng pagtitiwala, ng pagmamahalan, ng kinabukasan na sabay naming binuo. Ito ay ang pagkawala ng Isabel na minsan ay naniniwala sa lahat. Napakasakit. Parang gumuho ang mundo ko. Ang lahat ng aking pinaniwalaan ay naging abo, at ang lahat ng aking pangarap ay tila unti-unting naglalaho, tulad ng usok na nawawala sa hangin. Ang 30 taon ay naging isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng paghihirap, pagtitipid, at sakripisyo ay naging isang katawa-tawang biro. Ang unang gabi pagkatapos kong matuklasan ang lahat ay isang labanan sa pagitan ng aking sarili at ng matinding sakit. Humiga ako sa kama, ang aking mga mata ay nakatitig sa kisame, ngunit ang aking isip ay naglalakbay sa mga alaala ng aming nakaraan. Bawat alaala ay isang saksak sa aking puso. Bawat ngiti ni Marco ay isang patalim na bumabaon sa aking kaluluwa. Ang matinding pagkadismaya ay nagpaibabaw sa aking buong pagkatao. Nais kong sumigaw, umiyak, sirain ang lahat ng nasa paligid ko. Ngunit ang isang bahagi ko ay tila nanigas, naging bato. Sa gitna ng aking kaguluhan,
isang pangalan ang pumasok sa aking isip, Mateo. Si Mateo ay aking matagal ng kaibigan, isang tapat na abogado na pinagkakatiwalaan ko sa loob ng maraming taon. Kinuha ko ang aking telepono, ang aking mga kamay ay nanginginig, at itinipa ang kanyang numero. Sumagot siya sa pangatlong ring. Mateo, ang aking boses ay nanginginig, halos hindi makilala. Kailangan kita. Nakinig siya ng tahimik, pinayagan akong ilabas ang lahat ng aking nararamdaman, ang bawat detalye ng pagtataksil na aking natuklasan. Hindi niya ako hinusgahan. Hindi niya ako pinigilan sa aking pag-iyak. Nang matapos ako, isang mahabang katahimikan ang umiral sa pagitan namin. Pagkatapos, ang kanyang boses ay narinig ko, kalmado ngunit puno ng otoridad. Isabel, simula niya, alam kong masakit ang lahat ng iyong nararamdaman ngayon. Ngunit kailangan mong maging matatag. Huwag kang padalos-dalos, Isabel. Ang galit ay madaling mawala, pero ang matalinong paghihiganti ay kailangan ng tiyaga at estratehiya. Kung bibira ka ngayon, bibigyan mo lang siya ng pagkakataong makatakas. Bibigyan mo lang siya ng pagkakataong baliktarin ang sitwasyon at gawin kang masama. Ang kanyang mga salita ay tila bumuhos ng malamig na tubig sa aking nasusunog na damdamin. Tama siya. Ang paghihiganti na mula sa galit ay madalas na humahantong sa kapahamakan. Kailangan ko ng plano. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanya. Ano ang gagawin ko, Mateo? Tanong ko, ang aking boses ay bahagyang lumakas. Sa ngayon, magpanggap ka na walang alam. Huwag mong ipakita sa kanya ang iyong sakit, ang iyong galit. Kolektahin mo ang lahat ng ebidensya na kaya mong makuha. Mga papeles, resibo, mga mensahe, kahit ano na magpapatunay sa kanyang pagtataksil at pandaraya. Kapag mayroon na tayong sapat, saka tayo kikilos. At kapag kumilos tayo, Isabel, sisiguraduhin kong hindi na siya makakatakas. Ang kanyang mga salita ay nagtanim ng isang bagong uri ng apoy sa aking puso. Hindi ito apoy ng galit, kundi apoy ng determinasyon. Apoy ng katarungan. Sa sandaling iyon, nagpasya ako. Hindi na ako ang Isabel na madaling masaktan na walang pagtatanggol. Ako ay magiging isang estratehika, isang mandirigma. Kinabukasan, umuwi si Marco, tila walang nangyari. Kumusta ang araw mo, mahal? Tanong niya, at ang kanyang ngiti ay tila mas maliwanag kaysa dati. Pasensya ka na at medyo late ako, mayroon kaming difficult client na kailangan asikasuhin. Ang amoy ng isang kakaibang pabango, matamis at pamilyar, ay tila kumapit sa kanyang damit. Pabango ni Sabrina. Pinilit kong humiti. Pinilit kong itago ang bawat kirot na aking nararamdaman. Ayos lang, Marco, sagot ko, ang aking boses ay kalmado, halos walang emosyon. Naghanda ako ng paborito mong adobo. Sa hapunan, nakinig ako sa kanyang mga kwento tungkol sa trabaho. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan, bawat ngiti ay isang pagpapanggap. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa kutsara. Pinipilit pigilin ang aking sarili na huwag itapon sa kanya ang lahat ng aking nararamdaman. Ang aking puso ay nagsusumamo na ilabas ang lahat ng galit, ngunit ang aking isip ay tila mas malakas, pinipilit akong maging kalmado. O, sabi niya, habang tinatapos ang kanyang pagkain, kailangan kong umalis bukas ng umaga. Mayroon akong business trip sa Cebu sa loob ng 3 araw. Kailangan kong asikasuhin ang isang malaking proyekto. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng anumang pagdududa sa aking mukha. Ngunit ang aking mukha ay isang blankong canvas. Wala siyang nakita. Cebu. 3 araw. Alam kong hindi ito isang business trip. Alam kong ito ang araw ng kanyang kasal. Ang araw na matagal na niyang pinlano, gamit ang aking pera, gamit ang aming mga pangarap. Sa loob ng aking puso, isang malamig na pangako ang nabuo. CJ, Marco. Lumipad ka ng mataas. Dahil kapag bumagsak ka, masakit ang iyong pagbagsak. At ako ang magpapabagsak sa iyo.
Hindi ako magsasalita. Hindi ako magpapakita ng anumang damdamin. Ang aking mga mata ay magiging kamera. Ang aking isip ay magiging recorder. Bawat galaw niya ay aking iingatan. Bawat kasinungalingan ay aking tatandaan. Ang katarungan ay hindi madali. Kailangan ito ng tiyaga. Kailangan ito ng talino. Kailangan ito ng lakas. At ngayon, mayroon ako ng lahat ng iyon. Mga mahal kong tagapakinig, kung kayo ay nakaranas din ng ganitong pagsubok o may pagnanais na ipaglaban ang inyong karapatan, huwag kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Mahalaga ang inyong boses. Sama-sama nating talakayin kung paano magiging matalino at matapang sa gitna ng pagsubok. Ang mga sumunod na araw ay tila isang mahabang, nakakapagod na laro ng pusa at daga. Nagpanggap ako. Umiti ako sa kanya sa umaga, naghanda ng kape, at hinanda ang kanyang almusal na tila walang anumang nagbago. Sa loob, ang aking puso ay puno ng kirot, ngunit ang aking panlabas na anyo ay kalmado, walang bakas ng pagdududa. Alam kong ang bawat galaw ay mahalaga. Bawat sandali ay isang pagkakataon upang makakuha ng ebidensya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Marco sa aming silid, hindi ako makatulog. Ang aking isip ay naglalakbay, nagpaplano, naghahanap ng mga butas sa kanyang mga kasinungalingan. Tiningnan ko siya, ang kanyang mukha ay tahimik, tila inosente sa ilalim ng ilaw ng buwan na sumisilip mula sa bintana. Ang kanyang pagiging mapanlinlang ay tila isang balabal na inalis niya habang natutulog. Biglang napansin ko ang isang bagay na hindi karaniwan. Ang kanyang telepono. Nakalapag ito sa nightstand, hindi sa loob ng kanyang bulsa o sa charger na palagi niyang ginagamit. Bihira niyang iwanan ang kanyang telepono sa ganitong paraan. Isang pagkakataon. Isang gintong pagkakataon. Dahan-dahan akong bumangon, ang bawat galaw ay sinadya upang hindi siya magising. Ang sahig ay tila nagpapahiwatig, ngunit maingat kong tinapakan ang bawat bahagi ng sahig. Inabot ko ang kanyang telepono. Malamig ang screen. Hindi ako nag-alinlangan. Itinipa ko ang email. Ang aming lumang anibersaryo. Isang mapait na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Ang araw na minsan ay sumasalamin sa aming pagmamahalan, ngayon ay naging susi sa kanyang pagtataksil. Bumukas ang telepono. Ang unang bagay na nakita ko ay ang kanyang chat history. Isang pangalan ang nangibabaw, GV Future. Sabrina. Ang aking puso ay bumigat, ngunit pinigilan ko ang aking sarili na hindi magpadala sa damdamin. Pinilit kong maging kalmado. Binuksan ko ang chat. Ang bawat mensahe ay tila isang suntok sa aking sikmura. Ang kanilang mga plano sa kasal, ang kanilang pagtawa sa aking likuran, ang kanilang pagmamaliit sa akin bilang isang matandang asawa. Huwag kang mag-alala, mahal, basa ko sa isang mensahe mula kay Marco. Hindi niya malalaman. Napakamanhid niya. Ang kanyang kayabangan. Ang kanyang labis na pagtitiwala sa sarili. Iyon ang kanyang kahinaan. Marami akong kinuhang screenshot, bawat isa ay isang piraso ng ebidensya na hindi niya maipagkakaila. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanyang paghamak sa akin, sa aming kasal, sa lahat ng aming pinagsamahan. Hindi pa ako tapos. Naisip ko ang sinabi ni Mateo. Kailangan ko ng mas maraming ebidensya. Lihim akong pumasok sa kanyang study room, ang lugar na palagi niyang nilalok. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nakalimutan niyang i-lock ang pinto. Isang munting pagkakamali na magdudulot ng malaking kapahamakan sa kanya. Nakita ko ang kanyang leather briefcase, nakatago sa ilalim ng kanyang mesa. Alam kong nandoon ang mga sikreto niya. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan kong binuksan ang zipper. Ang mga papel ay nakasalansan ng maayos. Mga bills. Mga resibo. Mga dokumento.
Nakita ko ang mga resibo mula sa Grand Imperial Hotel, sa Sabrina's Wedding Planners, sa Eternity Jewelry sa Makati. Lahat ng ito ay nakumpirma ang aking hinala. Ang bawat papel ay isang patalim na tumatarak sa aking puso. Ngunit ang pinakamasakit na pagtuklas ay nasa ilalim ng salansa ng mga papel. Isang dokumento. Petisyon sa pagkansela ng fixed deposit at resisyon ng kontrata. Ang aking mga mata ay nanlaki. Ito ang aming mana mula sa aking yumaong ama. Ang pera na ibinigay niya sa akin na dapat ay para sa aming kinabukasan. 8,400,000 piso. At sa ilalim ng dokumento, isang pirma. Ang aking pirma. Ngunit alam kong hindi ko iyon pinirmahan. Peking pirma. Ang aking hininga ay huminto. Hindi na ito simpleng pagtataksil. Hindi na ito simpleng pangangaliwa. Ito ay pandaraya. Ito ay pagnanakaw. Ito ay isang krimen. Ang aking galit ay hindi na sumisiklab. Ito ay naging isang malamig na apoy, isang yelo na bumalot sa aking puso. Walang luha na lumabas. Walang sigaw na kumawala. Tanging isang matinding determinasyon. Mabilis kong kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng dokumento, sinigurado kong malinaw ang bawat detalye. Pagkatapos, ipinadala ko ang lahat kay Mateo. Isang maikling mensahe mula sa kanya ang dumating, bingo. Kalmado kong ibinalik ang lahat ng dokumento sa briefcase, sinigurado kong walang anumang bakas na ako ay may ginawa. Pagkatapos, maingat kong ibinalik ang briefcase sa ilalim ng mesa. Bumalik ako sa kama, humiga sa tabi ni Marco, ang kanyang hininga ay tahimik at regular. Ngunit ngayon, ang aking puso ay hindi na tumibok para sa kanya. Tumibok ito para sa katarungan. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Ang umaga ay sumikat, tila walang anumang nagbago. Ginising ko si Marco, inihanda ang kanyang almusal, at pinanood siyang kumain ng walang anumang pagdududa sa kanyang mukha. Ang kanyang key business trip sa Cebu ay nakaplano. Ngumiti ako sa kanya, ang aking mukha ay tila walang anumang emosyon. Mag-ingat ka, Marco, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Mabilis ka sanang makabalik. Hinalikan niya ako sa noo, isang halik na ngayon ay tila napakalamig, napakawalang silbi. Siyempre, mahal. Babalik ako agad. Malaki ang proyektong ito para sa ating kinabukasan. Ang kanyang mga salita ay tila isang laso na dumaloy sa aking ugat, ngunit pinigilan ko ang aking sarili na hindi magpakita ng anumang reaksyon. Pinanood ko siyang lumabas ng pinto, sumakay sa kanyang mamahaling kotse, at lumisan. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha ko ang aking lumang kotse, ang isa na matagal ko nang hindi masyadong ginagamit. Sinundan ko ang kanyang kotse, pinananatili ang sapat na distansya upang hindi niya ako mapansin. Ang trapiko sa Maynila ay siksikan, nagbibigay sa akin ng perpektong pabala. Ang bawat kanto, bawat ilaw ng trapiko, ay tila isang bahagi ng aking plano. Ang aking mga mata ay nakatutok sa kanyang sasakyan, ang aking puso ay bumibilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pag-asa na makita ang katotohanan. Hindi siya dumaan sa highway patungong Cebu. Sa halip, lumiko siya sa isang eksklusibong subdivision, isang lugar na puno ng mga mamahaling bahay at mga botike ng designer. Naramdaman ko ang kurot sa aking puso. Ito ang pera na dapat ay para sa aming bahay, para sa aming kinabukasan. Ipinark ko ang aking sasakyan sa isang lugar na may malilim na puno, sapat upang makita ko ang kanyang sasakyan, ngunit hindi ako mapapansin. Bumaba siya sa sasakyan at sa hindi kalayuan nakita ko si Sabrina. Nakasuot siya ng isang napakagandang damit, ang kanyang mukha ay maliwanag sa tuwa. Sinalubong siya ni Marco ng isang mahigpit na yakap at isang matamis na halik. Ang bawat galaw ay isang patalim na tumatarak sa aking puso. Ang sakit ay napakalalim, ngunit pinilit kong maging kalmado. Pumasok sila sa isang high-end bridal boutique. Sinundan ko sila, nagpapanggap na naghahanap ng damit.
Nakita ko si Sabrina na sumusukat ng isang napakagarang wedding gown, ang tela ay kumikinang sa ilaw ng tindahan. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan, puno ng pag-asa. Si Marco ay nakatayo sa tabi niya, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang bewang, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang gown ng kasal na iyon, alam kong galing sa aking ipon, sa aking mana. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ilabas ang lahat ng aking galit. Gusto kong sirain ang lahat ng kanilang kaligayahan. Ngunit biglang nagring ang aking telepono. Si Mateo. Isabel, ang kanyang boses ay narinig ko, nasaan ka? Huwag kang gagawa ng anumang bagay na pabigla-bigla. Isabel, kung aatake ka ngayon, magiging katawa-tawa ka lang. Babaligtarin ni Marco ang sitwasyon at sasabihing baliw ka, at si Sabrina ang magiging biktima. Kailangan natin ng matalinong plano. Ang kanyang mga salita ay nagpabalik sa akin sa katotohanan. Tama siya. Kung sisigaw ako ngayon, ako lang ang magiging masama. Ako ang magiging talo. Naging isang yelo ang aking puso. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong maging malakas. Tumingin ako sa paligid at sa isang mesa, nakita ko ang isang piraso ng papel na nahulog. Isang bahagi ng isang imbitasyon sa kasal. Grand Imperial Hotel. Sabado ng gabing ito. 7 oras says. Ang aking mga mata ay nagniningning. Umalis ako sa botike, ang aking puso ay puno ng malamig na determinasyon. Bumalik ako sa bahay, ang aking isip ay naglalakbay, bumubuo ng isang nakamamatay na plano. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang oras. Alam ko na ang lugar. Dumiretso ako sa isang department store. Hindi ako nag-alinlangan. Dumiretso ako sa seksyon ng mga damit na pangkasal. Ngunit hindi ko hinanap ang puting damit. Sa halip, hinanap ko ang isang itim na velvet na damit, ang damit na aking isinuot sa gabing iyon sa Grand Imperial Hotel. Isang damit na sumasagisag sa aking pagbabago, sa aking determinasyon. Ito ang aking baluti. Ito ang aking damit ng season na magdadala sa kanyang pagbagsak. Nang makauwi ako, inihanda ko ang regalo. Isang kulay kayumangging sobre, naglalaman ng lahat ng ebidensya na aking nakolekta. Ang mga screenshot ng chat, ang mga resibo, ang peking dokumento ng mana. Lahat ng ito ay nakahanda. Ang simula ng kanyang pagbagsak. Ang paghihintay ay mahaba, ngunit alam kong darating ang aking sandali. At sa sandaling iyon, hindi na ako ang Isabel na minsan ay bulag sa pag-ibig. Ako ay ang Isabel na handang ipaglaban ang kanyang karapatan, ang kanyang dignidad, at ang kanyang kinabukasan. Maaga pa, sumisikat pa lamang ang araw, nang ako'y bumangon. Ang bahay na aming pinagsamahan ng 30 taon, ang aming 60 metrong kwadradong espasyo, ay tahimik. Nakakapanibago. Wala ang ingay ng paghahanda ng almusal ni Marco. Wala ang amoy ng kape na nagpapahiwatig ng kanyang paggising. Tanging ang sariwang amoy ng umaga ang aking nalalanghap. Ito ang araw. Nilinis ko ang bahay dahan-dahan parang isang ritual. Bawat kanto, bawat alikabok ay tila isang alaala na pilit kong binubura. Sa ilalim ng aming lumang aparador, nakita ko ang isang kahon. Isang pulang velvet na kahon ng regalo. Nagulat ako dahil hindi ko maalala na binili ko iyon. Ngunit nang buksan ko, bumulaga sa akin ang 2 bote ng pabango. May nakaukit na pangalan, Marco at Sabrina, paggunita sa ating pag-ibig. Ang mga salitang iyon ay tila apoy na nagpatindi sa apoy sa aking puso. Ang mga pabango na dapat ay simbolo ng pag-ibig, ay ngayon naging simbolo ng pagtataksil. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinuha ko ang mga bote. Ang matamis na amoy ay nakakasuka. Sa loob ng ilang sandali, tila gusto kong umiyak, gusto kong sumigaw. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi na ako ang Isabel na iiyak. Pinatunog ko ang bawat bote sa sahig, at ang tunog ng pagbasag ng salamin ay tila isang malakas na sigaw na kumawala sa aking dibdib.
Ang matamis na amoy ng pabango ay humalo sa amoy ng alikabok at nabasag na baso. Ito ang amoy ng pagtataksil, ang amoy ng kanilang kasinungalingan na bubulok. Sa ilalim ng basag na bote, nakita ko ang isang maliit na aklat. Ang guest list. Isang isahi guest list. Naroon ang pangalan ni Aling Nena, ang biyenan ko. Naroon ang mga pangalan ng mga kaibigan ni Marco. Ang bawat pangalan ay tila nagpapatunay ng kanilang pagkakasala, ng kanilang pagtatago ng katotohanan. Sila ay bahagi ng kasinungalingan. Sila ay kasabwat. Hinarap ko ang salamin. Ang nakita ko ay isang babaeng may malalim na earbags, ang mga mata ay namumula sa pagod at sakit, ang buhok ay magulo. Ito ang Isabel na pinaglaruan, ang Isabel na sinaktan. Ngunit ito ay hindi na ako. Patay na ang kawawang Isabel na ito ngayon, bulong ko sa aking sarili. Ngayon, ang sis negra ang bubuhay. Nilinis ko ang aking mukha, nilagyan ng foundation upang takpan ang bawat bahid ng pagod at sakit. Inilagay ko ang eyeliner, matalas at diretso, parang isang espada na handang lumaban. Nilagyan ko ng lipstick na pulang-pula, na tila dugo na handang ibuhos para sa katarungan. Bawat galaw, bawat pampaganda ay tila isang seremonya, isang pagpapaalam sa lumang Isabel, isang pagtanggap sa bagong Isabel. Ang bawat kulay ay hindi lamang pampaganda, kundi isang baluti, isang proteksyon laban sa lahat ng sakit na aking naramdaman. Pagkatapos, isinuot ko ang itim na velvet na damit, mahigpit at yakap sa aking katawan. Ang tela ay malambot, ngunit ang bigat ng damit ay tila nagbibigay sa akin ng lakas. Isinuot ko ang aking sapatos na may 7 sentimetrong takong, at nang tumayo ako, naramdaman ko ang pagbabago. Mataas ako. Malakas ako. Ito ang aking baluti. Ito ang aking damit ng digmaan. May kaunting takot na sumilay sa aking puso. Naalala ko ang aming kasal, 30 taon na ang nakararaan. Ang puting damit, ang kanyang ngiti, ang kanyang pangako. Ngunit ang takot ay mabilis na napalitan ng pagmamataas at galit. Hindi ako magpapatalo. Hindi ko hahayaan na sirain niya ang lahat ng aking pinaniwalaan. Kinuha ko ang regalo, ang rosas na nakabalot na pakete na naglalaman ng kanyang pagbagsak. Ang bawat hibla ng papel ay tila nagtatago ng kanyang kahihiyan, ng kanyang kataksilan. Sa loob ng sobre ay ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kalayaan. Ito ang regalo ko sa kanya. Isang regalo na hindi niya malilimutan. Biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Mateo. Naghihintay na ang pulisya sa parking lot ng hotel. Naghihintay sila sa iyong senyales. Tandaan, Isabel, huwag kang magpadala sa emosyon. Malamig, elegante na kamamatay. Panahon na ng palabas. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Panahon na. Isang mamahaling sasakyan ang dumating sa harap ng aking bahay. Ang kulay nito ay itim, makintab, tila sumasalamin sa lahat ng liwanag. Hindi ko ito pagmamay-ari, ngunit sa sandaling iyon, ramdam ko na ako ang reyna, ang may-ari ng lahat. Binuksan ng driver ang pinto, ang kanyang mukha ay propesyonal at kalmado. Magandang gabi, ma'am. Sa Grand Imperial Hotel po ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay magalang. Tumango ako, ang aking mga mata ay nakatingin sa malayo, tila iniisip ang isang malalim na bagay. Sa loob ng sasakyan, tiningnan ko ang aking telepono. Isang mensahe mula sa koponan ng pulisya, narito na kami. Naghihintay sa iyong senyales. Ang bawat salita ay tila nagpapabilis ng tibok ng aking puso, ngunit hindi sa takot, kundi sa pag-asa sa katarungan. Ang Maynila ay tila nagdiriwang. Ang mga kalsada ay puno ng mga mamahaling kotse. Ang bawat isa ay tila nagmamadali patungo sa parehong destinasyon. Ang mga ilaw ng Grand Imperial Hotel ay nagniningning mula sa malayo, tila isang kumikinang nahiya sa gitna ng syudad. Sa loob ng sasakyan, pinanood ko ang lahat, tila isang pelikula na aking pinapanood.
Isang bihag ng kasinungalingan, isang bihag ng pagtataksil. Isang trahedya na ngayon ay magtatapos. Nang huminto ang sasakyan, binuksan muli ng driver ang pinto. Inilabas ko ang aking mga paa, dahan-dahan, ang bawat hakbang ay sinadya. Ang aking mga takong ay tumama sa pulang karpet na nakalatag sa labas ng hotel, lumikha ng isang mahinang tunog. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nagulat, pagkatapos ay nagtaka, at sa huli ay naging paghanga. Hindi ko sila pinansin. Ang aking paningin ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Pumasok ako sa lobby ng hotel. Ang amoy ng sariwang liryo at berdeng tsaa ay tila bumalot sa akin, isang matamis na amoy ng karangyaang binili ng ninakaw na pera. Ang mga dekorasyon ay engrande, ang bawat detalye ay pinag-isipan. Ito ang lahat ng aking pinaghirapan. Ito ang lahat ng aking inipon. Dalawang lalaki, nakasuot ng uniforme ng hotel, ang humarang sa aking daraanan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa. Mayroon po ba kayong imbitasyon, ma'am? Tanong ng isa. Umiti ako, isang malamig na ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Hindi ko kailangan ng imbitasyon, sagot ko, ang aking boses ay malinaw at matatag. Ako ay isang surprise guest mula sa head office ni Marco. Mayroon akong espesyal na regalo na kailangan kong personal na ibigay sa kanya sa entablado. Ang aking mga salita ay puno ng kapangyarihan, puno ng isang babala. Hindi sila nag-alinlangan. Hindi nila ako pinigilan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at tumango sila sa isa't isa, tila naunawaan ang aking mga salita. Pinayagan nila akong dumaan. Binuksan nila ang malaking pinto na papasok sa ballroom. Ang musika ay malakas, ang tawanan ay masaya, ang lahat ay nagdiriwang. Sa gitna ng lahat ng ingay at kulay, nakita ko si Aling Nena. Nakaupo siya sa isang mesa na may mga pagkain, abala sa pagkain, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Wala siyang alam. Wala siyang ideya na ang kanyang mundo ay malapit ng gumuho. Naglakad ako, dahan-dahan, patungo sa kanyang mesa. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya, isang malamig na tingin na hindi niya kayang basahin. Nang makalapit ako, nagtaas ako ng kilay, isang munting pagbabanta. Namutla siya, at ang kanyang hawak na tinidor ay biglang bumitaw sa kanyang kamay, lumikha ng isang malakas na tunog na tila hindi napansin ng iba. Tangkilikin ang pagkain, inay, bulong ko sa aking sarili, sapat lamang para marinig ko, sapat lamang para maramdaman ko ang kapaitang bumabalot sa aking puso. Malapit nang mapuno ang tiyan mo ng kahihiyan. Nagpatuloy ako sa paglakad, patungo sa entablado, patungo sa lugar kung saan matatapos ang lahat. Kung kayo ay nakikinig pa hanggang dito, tulungan ninyo akong mag-comment ng isa sa ibaba upang malaman kung may mga kasama pa rin ako sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang ipagpatuloy ko ang huling bahagi at ilabas ang lahat ng katotohanan. Naglakad ako sa gitna ng bulwagan patungo sa entablado. Ang aking bawat hakbang ay tila umaalingaw-ngaw kahit pa ang musika ay malakas. Ang mga tao ay unti-unting napansin ako. Ang tawanan ay dahan-dahang nawala, napalitan ng mga bulungan. Ang bawat mata ay nakatuon sa akin, sa aking itim na damit, sa aking malamig na mukha. Sa entablado, nandoon si Marco. Ang kanyang ngiti ay malapad, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Si Sabrina, na ngayon ay kanyang asawa, ay nakatayo sa tabi niya, nakasuot ng isang napakagandang puting wedding gown. Sila ang hari at reyna sa tuktok ng kanilang mundo ng kasinungalingan. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago nang magtagpo ang aming mga mata. Ang kanyang ngiti ay biglang namatay, naging isang maskara ng takot. Ang kanyang mukha ay namutla, mas puti pa sa damit ni Sabrina. Si Sabrina, na walang kaide-ideya, ay ngumiti sa akin, akala niya ay isa akong mahalagang bisita. Lumapit siya, hinawakan ang aking kamay at hinila ako sa entablado. Maraming salamat sa pagdating, ma'am, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan.
hindi ko alam na darating kayo. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi, isang ngiti na hindi niya kailanman maunawaan. Hinarap ko si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa, pagkalito at matinding takot. Inabot ko sa kanya ang regalo, ang rosas na nakabalot na pakete. Kumusta ang business trip sa Cebu, mahal, bulong ko, ang aking boses ay sapat lamang para marinig niya. Mukhang masarap ang iyong biyahe. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinuha niya ang regalo. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pagtakas. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan, si Sabrina, na puno ng pagkausyoso, ay kinuha ang regalo mula sa kanyang kamay. Ano ito, mahal? Tanong niya, at walang pag-aalinlangan, pinunit niya ang balot. Ang rosas na papel ay lumipad sa ere, at ang kulay kayumangging sobre ay bumulaga sa lahat. Ang logo ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas ay malinaw na nakaukit sa harap, kasama ang salitang Key Confidential Legal Document sa ilalim. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Kinuha niya ang mga dokumento. Bank statements. Isang kopya ng reklamo sa pulisya. Isang order of asset forfeiture. At sa huli, ang dokumento na naglalaman ng peking pirma. Ano ito? Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Sinimulan niyang basahin ng malakas, at ang bawat salita ay tila isang malakas na tunog sa katahimikan ng bulwagan. Mga bank statement, 2 milyong piso, 1 milyong piso, 4 na milyong piso para sa kasal na ito. Ang kanyang boses ay unti-unting lumakas, naging isang sigaw. Reklamo sa pulisya pandaraya pagnanakaw peking pirma. Tinangkang agawin ni Marco ang mga dokumento, ngunit mabilis ko siyang pinigilan. Kinuha ko ang mikropono mula sa mesa, at ang aking boses ay umalingaw sa buong bulwagan. Huwag mong agawin, Marco, sabi ko, ang aking boses ay matatag at malinaw. Hayaan mong basahin ang bago mong asawa. May karapatan siyang malaman, o mas tamang sabihin, may karapatan siyang malaman kung saan galing ang perang ipinambayad sa napakagandang damit na suot niya. Ang mga salitang iyon ay tila bomba na sumabog sa gitna ng bulwagan. Ang mga mata ni Sabrina ay puno ng galit ng pagtataksil. Tiningnan niya si Marco at ang kanyang hawak na baukwet ay biglang lumipad, tumama sa mukha ni Marco. Magnanakaw ka. Sinungaling ka, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng matinding galit. Hindi ako magpapakasal sa isang magnanakaw. Tapos na tayo. Tumakbo siya, ang kanyang puting wedding gown ay tila lumilipad sa hangin, paalis sa bulwagan. Ang mga bisita ay nagsimulang magulo. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw. Ang musika ay huminto. Ang kasal ay naging isang eksena ng kaguluhan, ng kahihiyan. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Marco ay nakatayo, nag-iisa, ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagsisisi. Ang kanyang kaharian ay gumuho. Sa gitna ng kaguluhang naganap, habang ang mga bulungan ay unti-unting lumalakas at ang bawat mata ay nakatitig sa nasirang kasalan, biglang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw, na tila nagpapatahimik sa lahat ng ingay. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis, nakasuot ng kanilang uniforme, ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang kanilang presensya ay tila isang malamig na simoy ng hangin na dumaloy sa mainit na silid, nagbigay ng isang kakaibang takot at katahimikan. Sa likuran nila, nakita ko si Mateo, ang kanyang anyo ay kalmado at matatag, tila isang anino na sumusunod sa mga tagapagpatupad ng batas. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin, at isang munting tango ang kanyang ibinigay, isang senyales na ang lahat ay ayon sa plano. Ang lahat ng mata, na kanina ay nakatuon sa pagtatakip ng kahihiyan, ay ngayon ay nakatuon sa mga pulis. Dahan-dahan silang lumapit sa entablado, ang kanilang mga hakbang ay sinadya at puno ng otoridad. Si Marco, na kanina ay nakatayo pa rin sa gitna ng kahihiyan, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot, ay tila nanigas sa kanyang kinatatayuan.
Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Nilapitan ng dalawang pulis si Marco. Bago pa man siya makakilos o makapagtangka ng anumang pagtakas, ang kanyang mga kamay ay biglang ginapos ng posas. Ang tunog ng pag-lock ng metal ay tila isang matalim na tunog na umalinggaw sa buong bulwagan, at ang tunog na iyon ay tila nagbigay ng isang malakas na suntok sa dibdib ng lahat ng naroon. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot, ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, at ang kanyang katawan ay tila nanghina. Isabel, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa, halos hindi na makilala. Tulungan mo ako. Asawa mo ako. 30 taon tayong magkasama. 30 taon, Isabel. Huwag mong hayaang dalhin nila ako. Magbabago ako. Ipinapangako ko. Ibabalik ko ang lahat ng pera. Sumusumpa ako. Pakiusap, bawiin mo ang reklamo, Isabel, pakiusap. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, umaasa sa aking pagdamay, umaasa sa awa na minsan ay nasa aking puso. Ang kanyang bawat salita ay tila isang desperadong huling pagtatangka na hawakan ang nakaraan, ang isang nakaraan na matagal nang nawala. Tiningnan ko siya, isang malamig na tingin na hindi niya kailanman nakita. Walang emosyon sa aking mukha. Ang aking puso ay naging yelo. Ang kanyang pagmamakaawa ay tila isang hangin lamang na dumaloy sa akin, walang anumang epekto. Ang 30 taon ay hindi ko kinalimutan. Ang bawat sandali ng sakit, ng paghihirap, ng pagtataksil, ay nakaukit sa aking puso. Mali ka, sagot ko, ang aking boses ay malinaw at matatag, umalinggaw sa buong bulwagan. Ang bawat salita ay tila isang matalim na balaraw na tumarak sa kanyang puso. Ang aking asawa ay isang tapat na lalaki at ngayon ay nasa Cebu para sa business trip. Nagtatrabaho siya ng husto para sa aming kinabukasan. At ikaw ay isang magnanakaw lamang na nagkataong kamukha niya. Ang aking mga salita ay puno ng kapangyarihan, puno ng isang desisyon na hindi na mababago. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya, isang tingin na nagsasabing ang lahat ay tapos na. Ang aking mga salita ay tila tumama sa kanya, mas masakit pa sa anumang suntok na kanyang matatanggap. Ang kanyang mukha ay naging abo, ang kanyang mga mata ay nawalan ng anumang pag-asa. Ang kanyang katawan ay biglang nanghina, tila nawala ng lahat ng lakas. Ang mga pulis ay dahan-dahan siyang inilabas sa entablado, sa gitna ng mga bisita na ngayon ay sumisigaw ng galit, ng paghamak. Magnanakaw! Manloloko! Karma mo yan, umalingaw ang kanilang mga sigaw, kasama ang tunog ng mga basag na baso at mga nabaling upuan. Ang mga bisita, na kanina ay nagdiriwang, ay ngayon ay puno ng galit at kahihiyan. Ang bawat salita, bawat sigaw ay tila nagdaragdag sa bigat ng kahihiyan na dinala ni Marco. Siya ay naglalakad sa gitna ng kanyang sariling kahihiyan, ang kanyang ulo ay nakayuko, ang kanyang mga kamay ay nakaposas, tila isang bilanggo na inilalabas sa kanyang sariling piyesta. Ang kanyang bagong simula ay naging kanyang katapusan. Pagkatapos niyang makaalis, lumingon ako. Ang aking paningin ay tumama kay Aling Nena. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, puno ng galit, nakaturo sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang boses ay nanginginig din sa matinding emosyon. Bakit mo ginawa ito, Isabel? Si Marco ang anak ko. Paano mo nagawa ito sa kanya? Hindi ka naawa? Ang kanyang bawat salita ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagtatanggol sa kanyang anak, kahit pamali ang ginawa nito. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya, isang tingin na hindi niya kailanman nakita, isang tingin na puno ng sakit ngunit puno rin ng pag-unawa. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagalit. Tanging isang malalim na pag-unawa sa kanyang pagiging isang ina. Inay, simula ko, ang aking boses ay mahinahon ngunit puno ng bigat, bawat salita ay pinag-isipan.
Ang pag-ibig ng ina ay dapat maging ilaw na gumagabay, hindi isang pader na bumubulag sa katotohanan. Alam mong mali ang kanyang ginawa, inay. Alam mo na nagtatago siya ng sikreto, ngunit pinili mong ipagtanggol. Pinili mong magpikit mata sa kanyang kasalanan. Ang aking mga salita ay tila tumama sa kanya. Ang kanyang mga luha ay mas lalong bumuhos, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Ang pagmamahal na bulag ay hindi pag-ibig, inay. Ito ay pagpapabaya, isang pagpayag sa kanyang mga pagkakamali. At ang pagpapabaya ay nagpapalaki ng mga halimaw, inay. Mga taong walang konsensya, walang pakialam sa tama at mali, dahil alam nila na mayroong magtatanggol sa kanila anuman ang mangyari. Hindi ako ang sumira sa anak mo, inay. Siya ang sumira sa kanyang sarili sa kanyang kasakiman. Siya ang sumira sa lahat ng aming pinagsamahan. At ikaw, inay, ikaw ang nagpalaki sa kanya, ikaw ang nagbigay sa kanya ng lakas upang gawin ang lahat ng ito. Ang kanyang mga salita ay tila nawala sa hangin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla ng pagsisisi. Hindi niya ako masagot. Ang kanyang katawan ay tila ng hina, at dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nakayuko, tila nagdadala ng isang malaking bigat. Muling hinarap ko ang mga bisita, na ngayon ay tahimik na nakikinig. Kinuha ko ang mikropono mula sa mesa. Mga mahal kong bisita, sabi ko, ang aking boses ay umalingaw sa katahimikan ng bulwagan. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa kasal na ito. Huwag kayong mag-alala, lahat ay bayad na sa aking pera. Isang munting paghinga ang lumabas sa aking mga labi, isang hininga ng pagtatapos. Ang lahat ng ito, mula sa bulaklak hanggang sa pagkain, mula sa musika hanggang sa lugar, ay binayaran ko. Binayaran ko ang lahat ng ito gamit ang aking pagod, ang aking sakripisyo, at ang aking mana. Kaya't, sa gabing ito, tangkilikin ninyo ang lahat ng ito, dahil ito ang aking huling regalo sa inyo. Dahan-dahan kong ibinaba ang mikropono. Ang palabas ay tapos na. Ang hustisya ay natupad. Kalmado akong lumabas ng bulwagan, ang aking mga hakbang ay matatag, iniwan ang lahat ng kaguluhan at kahihiyan sa likuran ko. Ang aking mundo ay gumuho, ngunit ngayon, muli akong tumayo, mas matatag, mas malakas, at mas malaya kaysa dati. Lumabas ako ng Grand Imperial Hotel, kasama si Mateo. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit ang aking puso ay tila nakaramdam ng isang kakaibang init. Tapos na, Isabel, sabi ni Mateo, inabot niya sa akin ang isang panyo. Nanalo ka. Ngumiti ako, isang tunay na ngiti, ngunit hindi ko tinanggap ang kanyang panyo. Salamat Mateo, sagot ko. Ngayon lamang ako nakaramdam ng paglaya. Walang luha ang kailangan. Naramdaman ko ang isang malalim na kawalan, isang malalim na sakit, ngunit ito ay napalitan ng isang mas malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Sa loob ng sasakyan, dahan-dahan kong inalis ang aking pampaganda. Ang pulang lipstick ay dahan-dahang nawala, kasama ang matalim na eyeliner. Sa bawat pagpahid ng cotton, tila inalis ko ang bawat bahagi ng lumang Isabel. Ang Isabel na pagod, ang Isabel na nasaktan, ngunit ngayon, ang Isabel na malaya. Nang makauwi ako sa bahay, ang unang bagay na ginawa ko ay ang paglilinis. Ang mga basag na bote ng pabango ay naroon pa rin sa sahig, ang kanilang amoy ay tila kumapit sa hangin. Bawat basag na piraso ng salamin ay tila isang alaala ni Marco, isang alaala ng aming nakaraan. Dahan-dahan kong pinulot ang bawat isa, inilagay sa isang basurahan at tinapon. Ito ang aking pagpapaalam sa kanya, sa lahat ng aming pinagsamahan. Tumayo ako sa harap ng bintana at huminga ng malalim. Ang sariwang hangin ay pumasok sa aking baga at naramdaman ko ang kapayapaan. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit ay tila nawala, napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Naalala ko si Aling Nena. Ang kanyang luha. Ang kanyang pagtatanggol. Ang pag-ibig ng magulang ay dapat maging ilaw, hindi isang bilangguan o bulag na kalasag. Ang pag-unawa at respeto ang tanging pundasyon para mapanatili ang isang pamilya.
Ang bulag na pagmamahal ay nagpapalaki lamang ng mga halimaw, mga taong walang pakialam sa tama at mali. Sana ay matuto siya. Sana ay makita niya ang kanyang pagkakamali. Naalala ko si Marco. Ang kanyang pagmamataas. Ang kanyang kasakiman. Ang utang na loob, ang responsibilidad sa mga nagmahal sa iyo, ay hindi dapat kalimutan. Ang pagiging makasarili ay sumisira ng lahat ng maganda. Walang sinuman ang may karapatang ituring na karaniwan lang ang pagmamahal ng magulang, ang pagtitiwala ng asawa. Lahat ng iyon ay maihalaga at kapag sinira mo, ikaw ang magbabayad. Sa mundong ito, mayroong manipis na linya sa pagitan ng katarungan at paghihiganti, ng katahimikan at pagkilos. Ang kabaitan ay maihalaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar. At minsan, ang matalinong pagganti ay isang paraan ng paggising sa moralidad, isang paraan upang ipakita sa mga taong walang konsensya na mayroong batas, mayroong katarungan at mayroong mga hangganan. Ngumiti ako, isang tunay at matamis na ngiti. Nagsimula na ang aking buhay muli mula sa simula, bulong ko. Ang aking bank account ay maaaring walang laman sa ngayon, ngunit ang aking pagmamataas ay buo, at ang isang babae na nakaligtas sa kanyang pagmamataas ay ang pinakamayamang babae sa mundo. Ang aking puso ay puno ng pag-asa. Mayroon pang maraming dapat tuklasin, maraming dapat gawin. Ngunit ngayon, malaya na ako. Maraming salamat sa pakikinig sa nakakaantig na kwentong ito hanggang sa huli. Manatiling matatag at huwag hayaang nakawin ni numan ang inyong kaligayahan. Paalam. Ang kwento ni Isabel, ang Sis Negra, ay nagtatapos dito. Ngayon, kayo naman ang aking tatanungin. Ano ang palagay ninyo sa desisyon ni Isabel? Kung kayo ang nasa kanyang posisyon, may iba pa ba kayong gagawin? Mas malumanay ba? O mas matindi pa? Malaki ang halaga ng inyong mga saloobin, kaya't ibahagi lang ang inyong iniisip at nararamdaman sa comment section sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa at pinahahalagahan ang bawat pananaw. Kung ang kwentong ito ay nagpakilos ng inyong damdamin o nagpatindig ng inyong balahibo, huwag kalimutang mag-iwan ng like. Ibahagi rin ito sa isang taong pinaniniwalaan ninyong madarama rin ang bigat at aral ng kwentong ito. At upang hindi mapalampas ang susunod na mga misteryo, mga drama ng buhay, at mga kwento ng katarungan, mag-subscribe na sa channel ng Luha sa Katahimikan. Magkikita tayo muli sa susunod na kwento, at sino ang makakaalam, sa susunod na pagkakataon baka ikaw mismo ang magiging bida sa ating susunod na yugto ng buhay.